Laban sa katiwalian at kahirapan, ito po ang mensahe ni Pangulong Aquino sa 117 anibersaryo ng Philippine Independence Day sa Iloilo. May report si Eagle News reporter Vic Suminta. Nelson, muling ibinida ni Pangulong Aquino ang tuwid na daan ng kanyang panunungkulan sa diriwang ng ika-117 taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas na ginanap sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo. Sa kanyang pagsasalita sa flag raising ceremony kanina, sinabi ng Pangulo na bagamat dumaya na tayo sa kamay ng mga mananakop na dayuhan, nananatili pa rin ang pagkakaalipin ng bansa sa katiwalian sa pamahalaan at kahirapan. Ayon sa Pangulo, ang paglaban sa korupsyon at kahirapan ang dapat na ituloy ng susunod na Pangulo ng bansa. Naniniwala ang Pangulo na naipunlanan niya ang buto ng pagbabago at reforma sa pamahalaan, kaya dapat itong pagyabungin ng susunod na administrasyon. Narito ang pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino. Dito sa Nelson, bago nagpunta ang Pangulo doon sa kanyang lugar, dito sa May Santa Barbara ay sinalubong siya ng kilos protesta ng militanteng grupo. Ito'y nasa 50 yung bilang nito, pero agad itong hinuli ng mga pulis at sila ay dinala sa isang presinto dito sa Iloilo City. Narito ang pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino. Dahil po, nagsisito tayo dito sa Santa Barbara, Iloilo, bilang pagkilala sa ambak ng kapisayaan sa pagkikipaglaban para sa kalayaan. Sa susunod pong taon, balak naman natin tumungo sa ibang lalawigan sa Mindanao upang doon tumingala sa watawat at pagbalik taraw sa kabayanihan ng ating pong mga ninuno. Tandaan natin, bilang archipelago, iwayo-walay ang isip ng Pilipinas. Kaya nga po, limitado ang transportasyon kaya kahirapan ang pagbiyahe kahit sa mga karating bayan. Wala rin teknolohiyang nagpapabilis sa komunikasyon. Isa po ito sa sinasabing dahilan kung bakit hindi nagsabay-sabay ang maraming pag-apas sa unang yusto ng ating revolusyon. Ito nga, noong 1890, sa kabila ng mga limitasyon ito, nagkaisa ang mga Pilipino at sabay-sabay ang naging pag-apas sa Pilipinas at patunay pa ito. Noong taman, klaro na sa mga Pilipinong kilalanin kung ano ang tama at mali. At sa tugon nila dito ay ang manindigan sa panig na kasira. Sa nga po na mahigit na taong panalakot sa mga kasila, umiral ang sistema ng dulot sa matinding pagdurusa sa ating mga kababayan. Nariyan halimbawa, ang kapilisang pagawa o polo de servicio at pagpapawal sa mga paring Pilipino sa mamunod sa sariling parokya. Ang pagmamalupit sa mga gwardiya sibil ang walang pakundangang pag-aresto at pagpapahirap sa mga bilanggo. Kaya din ang laganap na diskriminasyon laban sa mga Pilipino. Ang mga tupipong tulad ito ay pinaglamang reformahin ng mga propagandistang tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Eslar at ang kapanig ng logo ng Secretary Lopez Reyes. Ngunit hindi pa rin sila pinakikan ng pamahalaan. Ang nakita ng marahin ng ating mga ninuno, kalabisan pa ang mararap at humiling na katarungan at buhay na may dignidad. Kung hindi sila lalaban, ilang generasyon pa magpapatuloy at pagdurusa. Sino pa ba ang maaaring asahan ng Pilipino kundi kapwa niyang Pilipino? Yan ang bahagi ng mensahe ng Pangulong Noynoy Aquino sa pagdiriwang ng anibersaryo ng kalayaan dito sa Iloilo. Agad namang lumipat ang Pangulo sa Old Capitol Building sa Iloilo City para pangunahan itong tradisyonal na Bandi Honor, ang courtesy call ng mga miyembro ng Diplomatic Corps na karaniwang ginaganap sa palasyo ng Malacanang. Inihayag ng Pangulo na kaya niya pinili ang Iloilo na maging sentro ng pagdiriwang ng kalayaan ay upang kilalanin ang nagawa ng mga taga-Bisaya sa pagkakaroon ng kalayaan ng bansa. Sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo, yung nang itinaas ang bandila ng Pilipinas noong November 17, 1898, 5 buwan matapos iwagayway ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898. Sinabi pa ng Pangulo na sa susunod na taon ay sa Mindanao naman ipagdiriwang ng Pangulo ang Araw ng Kalayaan bago siya tuluyang bumaba sa pwesto bilang Pangulo ng bansa. Mula dito sa Iloilo City, Vic Suminta, Eagle News. Vic, kumusta ang Pangulo? Ano pa ang gagawin dyan pagkatapos nitong celebration ng Independence Day? Baka meron pa ba siyang mga ibang activities na pupuntahan?
Ngayon, Nelson, ay naroon pa siya sa Old Capitol building. Kausap niya yung mga local officials, kasama sina Secretary Marrojas at iba pang mga miyembro ng gabinete dahil nakatakda na siyang bumalik ngayong hapon dyan sa Maynila. At si Pangulong Noynoy Aquino ay sinasabing yung mga priority projects pa, yung development projects ng Iloilo ay pinapakiusap dito sa pangunguna nitong si Senate President Franklin Drilon dahil ilan sa mga proyekto dito, Nelson, ay hindi pa tapos. Dahil kahapon yung kanyang napasanayaan lamang yung Ninoy Aquino Boulevard at saka yung Cory Aquino Boulevard na pinangunahan niya kahapon dito sa Iloilo City mismo, Nelson. Okay, maraming salamat. Vic Sumintak, live po nag-uulat mula dyan sa Iloilo City.